Si Pilandok at ang Batingaw. Isinaayos na muli mula sa bayan ng Miranao. May isang pilandok na isinuyod ang lupa para maghanap ng makakain. Dahil naghihirap ay kailangan talagang kumilos, ngunit dahil sa pagod ay naisip niyang magpahinga muna. Huminga siya ng malalim at nabaling ang kanyang mata sa bahay pukyutan na animo ay isang batingaw. Samantala, isang manlalakbay na si Sumuson ang napadaan sakay ng isang kabayo. Kapansin-pansin ang marami nitong dala na mula pa sa mga payang napuntahan niya. Kabilang sa mga dala niya ang mga diamante, ginto at mamahaling mga bagay. Napansin ni Sumusom sa alongan si Pilandok na nasa ilalim ng puno. Winika niya, "Bakit ka nandiyan sa ilalim ng punong iyan?" Ako ay natasan ng sultan na bantayan ang napakahalaga at mamahaling gamit niya at nakataya ang buhay ko para rito." Mabilis na sabi ni Pilandok na dabuhayan ng loob sa tanong ng manlalakbay. "Nakataya ang buhay mo? Katumbas ng isang mamahalin o mahalikang bagay na iyan?" tanong ni Sumuson. "Opo, isang mahalagang bagay, ang batingaw," sagot ni Pilandok. Patunugin natin nang malaman natin. Maaari ba?" tanong ni Sumuson. "Nako, hindi maaari," sagot ni Pilandok. "Iyon lamang karapat-dapat ang maaaring gumawa nito. Ang mga kamag-anak lamang ng sultan ang maaaring magpatunog ng batingaw na ito." Napaisip si Sumuson sa sinabi ni Pilandok. Sobrang nabighani ito kaya talagang tumitindi ang kagustuhang magpatunog ng batingaw at matuklasan ang kakaibang tunog na mayroon ito. Natigilan si Sumusom sa sagot ni Pilandok. Lalo lamang itong nagtaka at naaakit na patunogin ang inaakala niyang batingaw upang mapakinggan ang itinatagong tunog nito. "Ngunit ako ay karapat-dapat, isang maharlika na anak ng sultan ng Agama ng Niyog." Ang pagpipilit ni Sumusom kay Pilandok. "Nakikita mo ba ang dala ko? Ito ang katunayan ng pagiging maharlika ko. Ibibigay ko sa iyo ang mamahaling bagay na mayroon ako kapalit ng pahintulot na mapatunog ang batingaw na iyan." Sinipat ni Pilandok ang mga sinasabing dala ni Sumuson at pansamantalang nag-isip saka nagsalita. "Kagaya ng sinabi mo ay kung talagang maharlika ka ay wala lang sa iyo ang mga ibibigay mong yaman sa akin at hahayaan mo ako makalayo nang sa ganon ay mapatunog mo na ang batingaw." Nagkasundo ang dalawa at sinabi ni Sumuson ang ganito, "Ibibigay ko sa iyo ang yaman ko." Nang maiabot niya kay Pilandok ang yaman, ay agad namang tumakbo si Pilandok papalayo. Samantala, gamit ang matulis na bagay, ay buong lakas na pinalo ni Sumuson ang inakalang batingaw na isa palang bahay pukyutan. Naglapasan mula sa inakalang batingaw ang galit na pukyutan na sumugod kay Sumusong hanggang sa ito ay matumba. Saka lamang nailigtas si Sumusong nang makita siya ng mga mandirigma. Nagising na lamang siya na nasa ibang lugar na ginagamot mula sa natamong paglusob sa kanya ng pukyutan. Ang mga gintong aral na makukuha sa kwentong si Pilandok at ang Batingaw ay ang mga sumusunod. Una, ang karunungan at katalinuhan ay higit na mahalaga kaysa yaman at kayamanan. Ipinakita ni Pilandok na sa pamamagitan ng talino at pagiging tuso, malalampasan ang taong gahaman at mapagmataas tulad ni Sumuson. Pangalawa, ang kasakiman at kayabangan ay may masamang kapalit. Dahil sa sobrang pagnanasa ni Sumuson na patunugin ang Batingaw, hindi niya naisip ang panganib at siya'y napahamak. Pangatlo, ang pagiging mapagpakumbaba at maingat ay daan upang makaiwas sa kapahamakan.
Ikaw ba ay guro sa Filipino Grade 7? Ikaw ba'y sobrang abala, pagod, o minsan ay tinatamad maghanda ng inyong aralin? Huwag nang mag-alala. Sit back and relax dahil may solusyon ako para sa iyo. Ipinapakilala ko ang isang editable PowerPoint na kabatay sa matatag curriculum para sa Filipino Grade 7. Kompletong gabay para sa guro at mag-aaral, may kasamang mga sagot sa notes sa presenter view. Handa na ang lahat. Ang kailangan mo na lang gawin ay magturo. Kung nais mong magkaroon ng kopya ng PowerPoint na ito, i-PM mo lang ako sa link na nakapost sa baba. Maraming salamat!